Nagcast si Mia ng healing magic sa isang matandang bihag. Low heal. Unti-unting gama ng pakiramdam ng matanda. Maraming salamat, Miss Mia, sabi nito ng may pasasalamat. Sabay-sabay ring nagpasalamat ang mga bata. Salamat sa tubig. Ngumiti si Mia. You're welcome. Pagsaluhan ninyo yan at mag-share kayo ng maayos. Sa isang sulok ng bodega, tahimik namang nakaupo si Kwonei. Lumapit si Mia at iniabot ang isang tasa. Kwonei, heto, uminom ka muna ng tubig. Bahagyang umiwas ng tingin si Kwonei. Ayos lang ako. Ikaw na lang, Mia. Ngunit marahan lang nang umiti si Mia. Okay pa naman ako, pero halos wala ka nang nainom. Kailangan mong uminom kung hindi baka bumagsak ang katawan mo. Sandaling nanahimik si Kwonei. Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Mia. Mia, bakit hinayaan mong mahuli ka kasama ko? Sa kakayahan mo, madali ka namang makakatakas, hindi ba? Malungkot na tumingin si Mia sa kanyang kaibigan. Kwonei. Yumuko si Kwonei, punong-puno ng pagsisisi. May karanasan naman akong lumaban sa mga halimaw bilang isang mage. Pero nang salakayin tayo ng beast folk, natakot ako at tuluyang natulala. Hindi man lang ako nakagalaw. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamay. Ipinagmamalaki ko pa naman noon na 4th class mage ako sa Principalities Academy of Magic. At tinatawag ko pa ang sarili kong Violet Fallen Angel. Napapikit siya sa hiya. Pero ang totoo, naging pabigat lang ako sa'yo. Dapat iniwan mo na lang ako. Ngumiti ng malumanay si Mia at marahang hinawakan ng mga kamay ni Kwonei. Kwonei, best friends tayo, di ba? Hindi kita kayang iwan at tumakas ng mag-isa. Biglang bumuhos ang luha ni Kwonei. Mia, sorry, hikbi niya. Noong papatayin na ako ng beast folk, sobrang natakot akong mamatay. Kaya wala akong nagawa. Napayakap si Kwonei kay Mia habang walang tigil sa pag-iyak. At dahil sa akin, nadamay ka pa sa ganitong kakilakilabot na sitwasyon. Mahigpit siyang niyakap ni Mia at marahang hinaplos ang kanyang likod upang pakalmayin siya. May banayad ng ngiti sa labi, marahan siyang nagsalita. Normal lang na matakot mamatay. At saka, sa tingin ko, maliit lang din ang tsansa kong makatakas noon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May pagkakataon pa rin tayong lahat na makalabas dito ng buhay. Patuloy na niyakap ni Mia si Kwonei habang marahan siyang inaalo. Hindi pa tayo patay. Hanggat nabubuhay tayo, may pag-asa pa. Kaya huwag kang susuko, Kwonei. Tahimik na umiyak si Kwonei sa kanyang mga bisig. Nakangiting ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata, patuloy na nagbibigay ng lakas ng loob. Sa labas ng bodega, unti-unting lumalim ang gabi habang nananatiling bihag ang lahat sa loob. Habang marahang hinahaplos ni Mia ang ulo ni Kwonei, bigla siyang napaseryoso. May naamoy akong kakaiba, mahina niyang bulong. Sa tingin ko, kikilos na ang beast folk. Sa labas ng bodega, maliwanag na sumisikat ang bilog na buwan. Biglang bumukas ang kandado at dahan-daang bumukas ang malaking pintuan. Pumasok ang 2 beast folk guards, kapwa nakatakip ang ilong dahil sa baho. Grabe, wala nang silbi ang mga tao, ang baho pa nila, reklamo ng isa. Tumango ang kasama nito. Tama ka, hi. Bilasan na natin to. Isa sa mga beast folk guard ang tumingin sa hawak niyang listahan at malakas na sumigaw. Ang bodega na to ay para sa mga bihag. Halos walang mandirigma rito. Tumayo kayo. Ikaw, at ikaw sa likod, may karanasan kayong maging adventurer. Muli niyang sinilip ang listahan. May 2 mage rin daw dito. Isa ang isasama namin at ang isa ay mananatiling hostage. Nanlaki ang mga mata ni Kwonei sa narinig. Bago pa makapili ang mga gwardya, kusang tumayo si Mia. Humakbang siya sa harapan ni Kwonei. Ako ang mage. Ako na ang sasama sa inyo. Napatitig si Kwonei sa kanya, hindi makapaniwala. Mia. Bago tuluyang lumapit sa mga gwardya, nilinggan muna ni Mia si Kwonei at nginitian ito ng banayad. Nanatiling nakatitig si Kwonei, nanginginig ang buong katawan. Kinawayan siya ng isa sa mga beast folk guards. Halika rito. At huwag na huwag mong subukang gumawa ng kalokohan. Ayaw mong patayin namin ang hostage mo, di ba? Tumango naman ang isa pang gwardya. Ayos, nakuha na natin ang mage. May utos din na kumuha ng 2 o 3 bata. Kibit balikat ang unang gwardya. Pumili ka na lang ng kahit sino. Sige. Agad na lumingon ang pangalawang gwardya at nagsimulang pumili ng mga bata sa gitna ng mga bihag. Nilaibat ng beast folk guard ang kanyang tingin sa mga bihag. Ang utos, pumili ng maliliit na batang kasya sa isang bar aisles para magamit bilang mga hostage kung kinakailangan. Bigla niyang napansin ang 2 batang babae. Oh, sila na lang. Mabilis niyang hinublat ang 2. Agad na nagpumiglas ang mga bata. No, let go. Mom. Hindi na napigilan ng kanilang ina ang sarili at agad siyang yamakap sa braso ng gwardya. Please, maawa kayo. Huwag ninyong kunin ang mga anak ko.
Gagawin ko ang kahit anong ipag-uutos ninyo. Walang awang sinipa ng Beastfolk Guard ang ina dahilan para bumagsak siya sa sahig. Mom, napasigaw sa takot ang dalawang bata. Shut up, sigaw ng gwardya. Mga bata ang kailangan ko, hindi ikaw. Hindi ko sila dadalhin para patayin. May ipapagawa lang sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan ng dalawang nanginginig na bata habang malamig na tinitigan ng kanilang ina. Pero hindi naman kailangan sila ang kunin ko. Pwede ko silang patayin bilang babala tapos ibang mga bata na lang ang kukunin ko. Habang umiiyak ang ina sa sahig, sa pilitang kinaladkad ng mga Beastfolk Guard ang dalawang bata palabas. Napailing ang isa sa mga gwardya. Ang daming arte ng mga taong to. Kayong mga bata, kapag nagwala kayo, papatayin namin kayo. Makalipas ang ilang sandali, tinipon sa labas ng bodega ang napiling mga bihag, mahigpit na pinalilibutan ng mga Beastfolk Guards. Nanginginig sa takot ang mga bata. Tumingin sa kanila ang isang gwardya at nagbanta. Huwag kayong magtatangkang gumawa ng kalokohan dahil lang nakalabas na kayo sa bodega. Kapag nagpasaway kayo, papatayin namin ang mga bihag na naiwan sa loob. Seryosong pinanood ni Mia ang mga Beastfolk Guards. Gawin nyo lang ang inuutos namin. Kung naiintindihan nyo, kumilos na kayo. Lakad na, bilis, sa pilitang pinalakad ng mga gwardya ang mga napiling bihag habang mahigpit silang binabantayan. Sa mataas na bubong ng bodega, dalawang maliliit na ibon ang tahimik na nakamasid sa buong pangyayari. Lumapit si Ellie kay Lord Light at magalang na yumuko. Blessed Lord Light, nakatanggap po tayo ng Declaration of War mula sa mapanghamak na Beastfolk. Napakayabang ng pagkakasulat nito, kaya ibubuod ko na lamang ang nilalaman. Binasa niya ang mensahe. Witch, masyado kang mataas ang tingin sa sarili mo para sa isang hamak na tao. Dudurugin ka namin mga ipinagmamalaking Beastfolk sa larangan ng digmaan. Sasabihin namin ang oras at lugar, kaya siguraduhin mong darating ka. At kapag nagsama ka ng mga dragon, papatayin namin ang lahat ng tao sa Beastfolk Federation. Tutal, ipinagmamalaki mo ang kalayaan ng mga tao, hindi mo hahayaang mamatay sila, hindi ba? Napabuntong hininga si Ellie matapos basahin ang liham. O Great Witch, pa talaga ang tawag nila. Napaka-insulto. Seryosong tumingin si Lord Light sa kanyang mga kasama. Isantabi muna natin ang laman ng liham. Alam na natin ngayon kung kailan at saan gaganapin ang labanan. Handa na ba ang lahat? Agad na nag-ulat ang isa sa kanyang mga tauhan. Natukoy na namin ang lokasyon ng lahat ng dinukot na tao. At nakilala na rin ang lahat ng sangkot sa insidenteng ito. Sumunod namang nagsalita si May. Handa na ang manual para sa pagtanggap ng mga bagong male iligtas na tao. Nakahanda na rin ang mga fairy maids, pati ang lahat ng kinakailangang supplies at emergency preparations. Ngumiti ang witch at nag-thumbs up. Wala nang problema sa ating paghahanda. Handa na tayong iligtas ang lahat ng human hostages at slaves. At harapin ang Beastfolk. Napangiti si Lord Light habang pinupuri ang kanyang mga kasama. Excellent work, ladies. May, Aoyuki, at Ellie, lagi ninyo akong nai-impress. Masaya ako na kasama ko kayong lahat dito sa Abyss. Kitang-kita ang saya at paghanga ng tatlo. Magalang na yumuko si May. Ginagawa lang namin ang lahat para makapaglingkod sa inyo, Lord Light. Hindi na kailangan ng papuri, pero nagpapasalamat pa rin ako. Samantala, masayang napasigaw si Aoyuki. Meow! Punong-puno ng sigla, idineklara ng Ellie. Para sa inyo, Blessed Lord Light, iinumin ko kahit ang lahat ng lava sa mundo. Napalingon si Lord Light kay Mera at nagbigay ng bagong misyon. May maruming plano rin ng pinuno ng Wolf Clan. Mera, gusto kong pigilan mo ang plano niya. At alamin kung may mga Beastfolk na napilitang sumama sa digmaang ito laban sa kanilang kagustuhan. Maaasahan ba kita? Kaya mo ba? Napangisi si Mera. Oo, walang problema ang mga yan. Iwan niyo sa akin. Perpektong trabaho ito para sa isang Chimera na tulad ko. Ipinapangako ko sa pangalan ko na magtatagumpay ako. Ngumiti si Lord Light. Umaasa ako sa iyo, Mera. Tumayo si Lord Light at yumuko ng bahagya sa ibabaw ng mesa habang inilalahad ang kanyang plano. Kapag nailigtas na natin ang lahat ng human hostages at mga alipin mula sa Beastfolk Federation, bibigyan natin ng dalawang pagpipilian ng mga Beastfolk na nasa battlefield. Tahimik na nakinig ang lahat habang ipinagpatuloy niya. Una, managot sila sa kanilang mga krimen sa pang-aapi at walang awang pagpatay sa mga tao. O kung pipiliin nilang gamitin ang mga tao bilang panangga, sa pag-aakalang mapapatay nila tayo. Mahigpit na kinuyam ni Lord Light ang kanyang kamao at naging mabigat ang kanyang tingin. Sisiguraduhin nating pagbabayaran nila ang bawat kasalanang ginawa nila. Ang lugar na pinili ng Beastfolk para ipatawag ang Witch of the Great Tower ay isang malawak na kapatagan sa hilagang bahagi ng isang port city sa Beastfolk Federation.
Doon ay nagtipon ng humigit kumulang 2,000 beastfolk, karamihan ay mula sa Wolf Clan at Tiger Clan. Kasama rin nila ang isang hukbo na binubuo ng humigit kumulang 2,000 tao. Isang pares ng mataas na takong ang mariing tumapak sa lupa. Chapter 133, wala silang karapatang mabuhay. Sa gitna ng malawak na kapatagan, humarap ang Witch of the Great Tower, kasama ang isang napakalaking dragon at ang kanyang mga kasamahan, sa napakalaking hukbo ng beastfolk. Napangisi ng may pangungutya ang pinuno ng beastfolk. Dumating ka nga, Witch. Hindi ko akalaing haharap ka talaga sa amin para lang iligtas ang mga walang silbing tao. Mukhang baliw na baliw ka talaga sa doktrina mong complete liberty for humans, ano? Nanatiling kalmado ang witch at ang kanyang mga kasama, tahimik lamang na pinakikinggan ang pang-iinsulto ng kanilang kalaban. Napahalakak ang pinuno ng beastfolk. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit naniniwala ka sa walang kwentang ideyang yan. At mas lalong hindi ko maintindihan kung bakit pumunta ka rito. Para isugal ang sarili mong buhay alang-alang sa ibang tao. Ngumisi siya ng may panghahamak. Siguro talagang napakababa ng tingin nyo sa sarili nyo. Kaya gusto nyo na kaming wakasan ang paghihirap nyo. Tahimik lang ang witch at ang kanyang mga kasama. Natatakpan ng hood ang kanyang mukha. Sumabat naman ang isa pang beastfolk habang nakangising nanunukso. Chief Lebed, huwag mo namang diretsuhin masyado. Tingnan mo, natahimik na siya. Kasi tama ang lahat ng sinabi mo. Napatawa rin si Chief Lebed habang sinasabayan si Chief Gam. Tama ka. Kahit hamak at walang silbing tao lang siya, babae pa rin naman. Dapat medyo maginoo tayo. Ngumisi siya, inilantad ang matutulis niyang pangil. Chief Gami, tama ka. Mukhang hindi ako umasta bilang isang tunay na beastman kanina. Subukan ko ulit. Ibinuka ni Lebed ang kanyang mga braso habang nakaharap sa kanyang hukbo at sa mga bihag. Malakas niyang isinigaw sa buong battlefield. May lakas ng loob ka rin. Sinunod mo ang utos namin at pumunta rito nang walang dala ni isang dragon. Kaunti lang din ang kasama mo. Ngumiti siya ng mapanukso. Pero ayaw mong mamatay ang mga hostage, hindi ba? Kaya sumuko ka na sa amin, ngayon din. Napangisi si Chief Gam habang naglalabas ng nakahihiyang kondisyon. Habarin mo ang lahat ng damit mo. Manumpa kang magiging alipin namin habang buhay. Pagkatapos, lumuhod ka sa harap namin, dilaan mo ang mga bote namin, at sabihin mo. Isa lang akong hamak at walang kwentang tao. Ang tanging silbi ko ay maging alipin. Patawad sa pagyayabang ko tungkol sa complete liberty for humans. Mariing itinapak ni Gam ang kanyang paa at itinuro ang lupa. Idikit mo ang noo mo sa lupa at magmakaawa ka. Kapag maganda ang paghingi mo ng tawad, baka patawarin pa namin ang walang kwenta mong buhay. Tahimik lang ang witch, nananatiling nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng hood. Lalong lumawak ang ngisi ni Gam. Pero, nagpatuloy si Chief Gam, bakas ang malupit na ngisi sa kanyang mukha. Araw-araw, papatayin namin ang mga tao sa harap mo. At ipapakain pa namin sila sa'yo. Iyan ang magiging parusa mo dahil naglakas loob kang ipagkalat ang walang kwentang doktrina mong complete liberty for humans. Bahagya niyang ipinikit ang isang mata habang nanunuya. Hindi ka namin agad papatayin. Sa halip, sisiguraduhin naming maalala mo ang tunay mong lugar. Bilang isang hayop na marunong lang magsalita at maglakad sa dalawang paa. Ibinuka niya ang kanyang mga braso at sumigaw sa witch. Kaya tigilan mo na ang paglaban at sumuko ka na habang mabait pa kami sa'yo. Nanatiling tahimik ang witch at ang kanyang mga kasama, walang kahit anong reaksyon. Napakamot ng ulo si Chief Gam, unti-unting kinakabahan. Anong nangyayari? Bakit wala silang reaksyon? Huwag mong sabihin, may plano sila? Nawalan na ng pasensya si Chief Lebed at malakas na sumigaw sa kabilang panig ng battlefield. Hoy, babae, bilisan mong sumuko. Habarin mo ang mga damit mo at lumuhod ka sa harap namin. Nagnitnit siya sa galit at itinuro ang dalawang kasama ng witch. Kayong dalawa rin. Huwag kayong tatayo lang dyan. Paluhurin nyo ang amo nyo. O gusto nyo bang patayin namin kayo ngayon din? Ha? Nanatiling tahimik ang witch at ang kanyang mga kasama na para bang wala silang narinig. Napakibit balikat si Chief Gam. Mukhang wala nang mangyayari sa usapan. Kaya puwersa na lang ang gagamitin natin. Para ipakita sa witch ang realidad. Samantala, sinuri ni Chief Lebed ang napakalaking hukbo sa kanyang harapan. Sigurado akong may plano ang witch. Pero hindi ko alam kung ano yon. Ang problema lang niya, 3 lang silang tao at may isang dragon. Ngumisi siya. Ano man ang plano nila, ipapadala muna natin ang mga tao laban sa kanila. Hindi naman sila magtatangkang magtaksil sa atin. Itinuro ni Chief Lebed ang witch at malakas na sumigaw sa nanginginig na hukbo ng mga tao. Kayong mga tao, putulin niyo ang ulo ng babaeng yan at ng mga kasama niya. Nagkatinginan ng mga sundalong tao, halatang natulala sa utos.
Ngumisi si Lebed at nag-alok ng kapalit. Ang sino mang makakapatay sa witch. Palalayain namin siya, pati ang hostage niya. Ngunit agad ding nagdilim ang kanyang mukha. Pero, kapag nag-atubili kayo kahit isang segundo, kayo mismo ang papatayin namin mula sa likuran. At sisiguraduhin naming sasapitin din ng mga mahal niyong bihag ang pinakamasaklap na kapalaran. Patuloy na itinulak ni Chief Lebed ang mga aliping tao papunta sa harapan habang sumisigaw. Kung gusto niyong mabuhay, at gusto niyong mabuhay rin ang mga hostage niyo, patayin niyo ang witch. Siya ang kalaban niyo. Mariin niyang itinuro ang nag-aalinlangang hukbo. Lumaban kayo na parang nakasalalay ang buhay niyo. Nanginginig at pawis na pawis ang mga sundalong tao. Ipinakita ni Lebed ang kanyang matutulis na pangil at malakas na umungal. Go! Come on! Dahil sa matinding takot at desperasyon, sabay-sabay na sumugod ang mga sundalong tao. Habang tumatakbo, napasigaw sila sa pagitan ng kanilang pag-iyak. Sa likuran, nakangising pinagmamasdan lamang sila ng mga pinuno ng beastfolk. Samantala, ang nagpapanik na hukbo ng mga tao ay patuloy na rumagasa patungo sa grupo ng witch. Umalingaw-ngaw ang malalakas na yabag habang rumaragasa ang hukbo ng mga tao patungo sa grupo ng witch. Tahimik lamang silang pinagmamasdan ng witch at ng kanyang mga kasama. Habang papalapit ang nagpapanik na hukbo, napaisip ang isa sa mga kasama ng witch. Hindi ko akalaing itutuloy talaga nila ang napakawalang kwentang planong ito. Sa kabilang panig, nakangisi naman sina Chief Gam at ang iba pang beastfolk. Kitang-kita ang kasiyahan nila habang pinapanood ang mga human shield na sapilitang ipinapasugod sa labanan. Sa malamig na tinig, nagsalita ang witch. Ang mga taong tulad nila, wala nang karapatang mabuhay. Ipinikit ng isa niyang kasama ang kanyang mga mata at marahang tumango. Sang-ayon ako, Lady Witch. Mas kasuklam-suklam pa pala ang ugali nila kaysa sa inaakala ko. Hindi ko akalaing kaya nilang maging ganito kalupit. Napabuntong hininga naman ang kanyang nakababatang kapatid. Ayokong aminin, Big Brother, pero tama ka. Imbes na protektahan ng malalakas ang mahihina, ginagamit pa nila ang mga ito bilang panangga at ipinapadala sa unahan ng labanan. Hindi nila namamalayan na sila mismo ang kumikilos na parang mababangis na hayop. Habang pinagmamasdan ng rumaragasang hukbo ng mga tao, malungkot na napabuntong hininga ang witch. Naghintay tayo ng tamang pagkakataon para mailigtas silang lahat. Pero ikinalulungkot kung hindi natin nagawa iyon ng mas maaga. Bahagya siyang ngumiti, pero ngayon, matatapos na ang lahat. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang kasama. Mr. Orca. Ipinatong ni Orca ang isang kamay sa kanyang dibdib at magalang na yumuko. Iwan niyo na po ito sa akin, Lady Witch. Habang papalapit ang nagpapanik na hukbo ng mga tao, tahimik na inihanda ni Orca ang kanyang biolin. Uunahin kong pakalmayin ang kanilang takot, kalungkutan, at pagkataranta. Humarap siya sa rumaragasang mga bihag at huminga ng malalim. Para ma-teleport natin silang lahat ng ligtas. Ipinikit ni Orca ang kanyang mga mata at ipinatong ang biolin sa kanyang balikat. A melody of support. May kalmadong ekspresyon si Orca habang marahang tinutugtog ang kanyang biolin. Unti-unting kumalat sa paligid ang mga kumikislap na liwanag kasabay ng pagdaloy ng mga nota ng musika. Dahan-dahan niyang sinimulan ang kanyang awit. A quiet riverside. Habang unti-unting bumabalot sa battlefield ang nakapapawing himig ng biolin, nagsimulang magpaliwanag ang narrator. Kapag tumutugtog si You Are Fantastical Fiddler, Orca, level 8888. May kakayahan siyang magbigay ng buffs o debuff sa kanyang mga kakampi at kalaban. Patuloy na mapayapang tumutugtog si Orca habang ang mga nota ng kanyang musika ay lumulutang sa hangin at umaabot sa rumaragasang hukbo ng mga tao. Unti-unting naabot ng awitin ang damdamin ng bawat tao. Ang matinding takot nilang mapatay ng beastfolk kapag sumuwi sila. At ang matinding pagdurusang dulot ng hindi nila matakasan ang sitwasyon dahil bihag ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpatuloy ang paliwanag ng narrator habang marahang lumulutang sa himpapawid ang mga nota ng musika. Lahat ng takot at kaguluhan sa kanilang mga puso ay unti-unting napawi ng himig na tinutugtog ni Orca. Biglang huminto ang rumaragasang hukbo ng mga tao. Naging tahimik at kalmado silang lahat. Nanlaki ang mga mata ni na Chief Gam at Chief Lebed. Huminto ang mga tao. Anong nangyayari? Samantala, nabalot ng banayad na alon ng musical magic ang buong hukbo. Marahang itinaas ng witch ang kanyang kamay, hudyat kay Orca na itigil na ang pagtugtog. Ibinalik ni Orca ang kanyang biolin at bahagyang ngumuso. Pero, magsisimula pa lang sana ang pinakamagandang bahagi ng kanta. Tahimik na nakatayo ang hukbo ng mga tao. Gamit ang magic para palakasin ang kanyang boses, nagsalita ang witch upang marinig siya ng lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang Witch of the Great Tower.
Pinalalakas ko ang aking boses gamit ang mahika upang marinig ninyo ako. May banayad ng ngiti siyang ipinakita bago ibinahagi ang magandang balita. Nailigtas na namin ang lahat ng mga hostage. At na-teleport na sila sa ligtas na lugar sa loob ng aking Great Tower. Napasinghap ang mga sundalong tao sa gulat. Samantala, nanlaki rin ang mga mata ni Chief Gam. What? Nagpatuloy ang witch. Kaya wala na kayong dahilan para lumaban para sa Beast Folk laban sa inyong kagustuhan. Ngumiti ang witch upang pakalmayan ng mga sundalo. Maya-maya lang, ay teleport namin kayong lahat sa Great Tower. Doon, makakasama ninyo muli ang inyong mga mahal sa buhay na ginawa nilang mga hostage. At makikita ninyo mismo na ligtas silang lahat. Unti-unting nabuhay ang pag-asa sa mga sundalong tao. Ligtas silang lahat. Talaga. Samantala, napakuyom ng kamao si Chief Gam. Agad siyang sumigaw upang sirain ang loob ng mga tao. Nagsisinungaling siya. Halatang bluff lang yan. Patuloy siyang sumigaw sa buong battlefield. Kahit isang witch, hindi magsasayang ng napakahalagang teleportation items para lang sa inyo. Kalmadong sinagot ng witch ang paratang. Bakit pa ako magsisinungaling? Malalaman ninyo mismo ang katotohanan. Kapag na-teleport na kayo sa Great Tower, lalo namang natarante si Chief Gam at desperadong sinubukang bawiin ang sitwasyon. Huwag kayong magpaloko. Sigurado akong iilan lang ang nailigtas nila. Ang iba, nakakulong pa rin sa mga bodega. Gusto ba ninyong pahirapan at patayin namin sila? Nagkatinginan ng mga sundalong tao, nag-aalangan pa rin. Maya-maya, isang sundalo ang humakbang pasulong at tumingin sa witch. May matatag na paniniwala sa kanyang boses. Naniniwala ako sa kanya. Unti-unting kumalat ang pag-asa sa buong hukbo. Isa-isang tumango ang mga sundalo. Ako rin. Naniniwala rin ako. Ako rin. Naniniwala ako sa witch. Isang babaeng sundalo ang humakbang pasulong at nagsalita ng may matatag na loob. Mas pipiliin kong maniwalang ligtas ang mga mahal natin sa buhay. Kaysa patuloy tayong gamitin ng Beast Folk at ipadala sa kamatayan. Sumang-ayon ang iba. Oo, maniniwala ako sa witch para makasama kong muli ang anak ko. Tahimik na napatitig si Chief Gam. Sa pagkakataong iyon, nagkaisa ang mga tao. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata at humarap sa kanilang mga mapang api. Hindi na kami magpapagamit sa Beast Folk. Buong puso at buong lakas na sumigaw ang mga sundalong tao, inilagak ang kanilang tiwala sa kanilang tagapagligtas. Magtitiwala kami sa Witch of the Great Tower. Makakaalis kami ng buhay dito. At makakasama namin muli ang aming mga pamilya. Napangisi si Chief Gam sa matinding pagkainis habang unti-unti niyang nawawala ang kontrol sa mga hostage. Kasabay nito, isang kumpiyansang ngiti ang sumilay sa mukha ng witch.